Magandang araw po sa ating lahat, and we are now on our third Sunday in the month of May. Sa patuloy po tayo sa ating thankfulness and our contentment series. So, ang gagawin po natin, we are going to continue on that. So, we have talked about in the first Sunday, cultivating a grateful heart, the spiritual discipline of thankfulness. And last week po, pinag-usapan natin worship as a response to God's goodness, expressing thankfulness through worship. So, today naman po pag-uusapan natin contentment in Christ, finding satisfaction in God alone. Dahil yun po talaga ang the only source of satisfaction. Hindi po natin makukuha ang satisfaction sa ating sarili o sa ibang tao o sa career o sa pera o sa ating mga personal aspirations. Only God can give us that contentment. Sabi nga po ng isang magaling na na preacher ages ago. Sabi niya po, there is a hole in our hearts that can only be filled with God. And that is so true. Manalangin po tayo bago tayo magpatuloy. Panginoong Ama, maraming salamat po sa kadakilaan mo, sa pagpapala mo sa aming buhay. Ang hiling po namin, Panginoon, ay baguhin niyo po kami from the inside out. We pray, Heavenly Father, for one thing, and that is, Panginoon, to give you all the glory, all the honor, all the power that you deserve now and forever, because this is the best thing, Lord God, that we can do. Not only for ourselves, Heavenly Father, but for everything, Panginoon, moving forward. So today, Panginoon, I pray for one thing, and that is, Panginoon, to give you the glory, honor, power, and praise that everyone, Panginoon, experience your presence. Kung nasaan man sila, Panginoon, wherever they are listening in, watching this message, kayo po ang magpala sa bawat isa. Kayo po ang magbigay ng enriching experience sa kanila. At hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan nila ang kapangyarihan mo. Maranasan nila, Panginoon, ang kakaibang presensya mo. O di kaya, Panginoon, maranasan nila kung gaano kasarap sa piling mo. Kayo po, Panginoon, ang iluluklok namin, Panginoon, sa pedestal ng pagsamba sa araw na ito. At inihiling ko po, Panginoon, sa lahat ng may mga butas sa puso na patuloy nilang pinupunan ng mga bagay na makamundo, emosyonal na mga bagay, Panginoon. Kayo po ang magturo sa kanila na ikaw lang ang makapagpupuno ng butas na yun sa kanilang puso. At hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay makaranas ng tamang pakikinig, karunungan para maunawaan namin, Panginoon, ang aming pag-aaralan. Pero higit doon, Panginoon, ang pusong bukas, ang puso na handang matuto, puso na handang magpasako para matuntunan namin at matagpuan namin ang katotohanan that satisfaction can only be found through you. In Jesus' name, Amen. So ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. So kung maaari po kayong tumayo with me, that is going to be very, very wonderful and amazing, of course. So I'm just going to uh, pop for a while. Give me a sec po. Ayan, so if you can stand up with me while you are while you are all on mute sa mga kasama natin sa Zoom at kasama natin sa social media platforms natin. Uh, Stand up with me as we read the word so that we may experience, holy reverence. So, Philippians chapter 4, verse 10 to 14, NLT version. Let's read it. How I praise the Lord that you are concerned about me. Again, I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything to Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. Continue stand, please. Sabi po sa verse 11, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Not that I speak from any personal need, for I have learned to be content and self-sufficient through Christ, satisfied to the point where I'm not disturbed or uneasy regardless of my circumstance. Amplified version naman po siya.
Grabe. And may the Lord add revelation to the reading of His mighty, mighty word. Napaka makapangyarihan po ng sinabi ni Apostle Paul. Siya po ay dumadaan sa isang napakahirap na sitwasyon ng buhay dahil siya po ay nakakulong nung sinusulat niya po ang sulat na ito sa Church of Philippi. At sinasabi niya nga na nagpapasalamat siya kahit hindi naman niya hiningi at hindi niya sinabi na nangangailangan siya, tumulong po ang Church of Philippians. Yan po ang isa sa pinakamagandang trait ng Church of Philippi. They are willing to help whoever is in need at wala silang question sa kanilang ipapadalang tulong. Ngunit sinabi po ni Apostle Paul dito during the time of this conversation, nakita po natin dito yung katotohanan na siya po ay kontento na sa kanyang pinagdadaanan. Ang katotohanan na siya po ay handa na mamuhay at ipagpatuloy niya kung ano man ang kanyang pinagdadaanan during that time na walang issue, na walang concern, na wala man lang siyang anything that will hinder him from that circumstance na pinagdadaanan niya. That was quite unpleasant during that time kasi nga po nahihirapan siya. So, nung sinabi ni Apostle Paul sa verse 10 to 14, sabi niya, alam niya kung paano maging satisfied pag meron at pag wala. Dahil alam niya yung sikreto kung paano mamuhay according to God. Dahil ang satisfaction niya po ay mula sa Panginoon. Kaya nga po walang butas ang puso niya na kailangan niyang punan ng mga bagay-bagay na, na natutunan niya sa pagiging parte ng mundong ito. Ang kanyang solusyon ay divine. Ang kanyang solusyon ay countercultural, not part of our current situation dahil ang focus niya to find satisfaction is God. Marami po akong kilala mga tao naghahanap po ng romantic relationship because they want to be satisfied in terms of being loved or able to love. Ngunit kapag ikaw po ay nakasentro sa Panginoon, then you find satisfaction because you experience God's love at puno ang puso mo ng pag-ibig na mula sa Panginoon. That is why you're not looking for any form of love from another person. Pero hindi po ibig sabihin nito na sarado na yung puso mo na ikaw ay magiging ano na matandang dalaga o matandang lalaki o matandang binata. Ang mangyayari sa iyo is, it is simply that God is fulfilling your need because you are satisfied. Hindi mo kailangan mamili sa Shopee, sa Lazada, sa Temu, magmomoling ka. Hindi mo kailangan kumuha ng napakaraming litrato ng mga bagay na kakainin mo bago mo siya kainin. Because a satisfied individual will know that go through the lengths of trying to prove that they are satisfied. Hindi nila kailangan i-announce sa buong mundo na sila ay may certain degree of satisfaction by being indulging in those things. No. Because they don't need to do that. They know the secret of living. Alam nila yung sekreto at ang sekreto ay ang Panginoong Hesus na ini-expose ni Apostle Paul sa Church of Philippi during this time. Ang maganda po sa Church of Philippi, hindi sila madamot because they find satisfaction in God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I know you're concerned for me. I know. Sabi niya, and that is how a person satisfied by God ang magiging behavior niya. They will always be on the lookout for other people and they are concerned about them because they want that person to have the best life ever sa kanilang buhay. So ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya wag natin gawin na hindi ganun ka critical ang bagay na to because truly it is critical kung titignan po natin from that perspective. Ayan, tuloy po natin. Grabe ang Panginoon. Hallelujah. Sa pag-uusapan po natin ngayon, two key points. Number one, the source of true contentment. Sino nga ba talaga? Of course, there is no one else but God. Pangalawa po, contentment in every circumstance. Kahit anong mangyari, meron tayong contentment, sapat, at minsan higit pa sa sapat. And gusto ko pong i-share sa inyo itong story na na-experience ko among children. Kaya nga po sabi ng Panginoon, importante sa kanya yung mga maliliit na bata. Kasi yung mga bata po ay inosente at wala silang masamang tinapay at wala silang kailangan patunayan sa kanilang mga sarili. So, I went to a house in Cebu. At ang pamilya po nito ay walang kuryente, walang tubig, walang running water, wala silang kuryente, and that's it. Pero nakita ko yung satisfaction ng mga bata. So they were studying, ang gamit nila lampara, yung gas na lamp. And syempre ang hirap nun sa mata kasi nag-flicker-flicker yun. Tapos hindi naman siya katulad ng fluorescent bulb, di ba? Mas maliwanag kasi ang fluorescent bulb.
Pero nakita ko na habang nag-aaral sila, they are fully satisfied because they're not looking at wala akong kuryente, hindi maganda ang lamesa, kundi sila nakatingin doon sa maganda ba yung upuan ko, komportable ba? Hindi. Marami ako naririnig na kabataan ngayon napaka-reklamador sa kanilang mga anak. Kulang ang ilaw, hindi malambot yung upuan, pangit yung kama nila, kulang yung damit nila. Pero ito sa mga batang ito nakita ko, ang saya nila, nagtatawanan sila, nagingitian. Siyempre, hindi ako makarelate sa kanila because they were talking Cebuano o Bisaya. So, meron akong translator. So, naintriga ako. I had a short chat with them. Hindi ko na kukwento sa inyo na pinag-usapan namin, pero long and short of it, masaya sila. Yan po ang nagagawa ng contentment. Yan po ang nagagawa ng satisfaction. Satisfied sila sa buhay. Hindi sila nakatingin kung anong wala sa kanila. Punong-puno ng pag-ibig yung tahanan. Kasi kahit mahirap yung mga magulang, kahit naghihirap sila sa kanilang kinabubuhayan, there is so much love and there is so much peace. Ang ganda ng interaction nitong family na to. Hindi ko alam if they're a Christian family. I have no idea. But what I took away from that time is they are completely satisfied. Kasi kailangan mo lang tignan kung anong meron ka. At higit pa dyan, sa pagkakataong ito, sa mga nakikinig ngayon, you have the opportunity to apply this very, very beautiful truth. Seek the Lord. Find contentment in Him. At makikita niyo po talaga yung satisfaction ng buhay ninyo. Hindi ka maghahanap ng romantic relationship, hindi ka maghahanap ng mga garbo, mga gandang bagay because you are satisfied. At meron po akong i-share sa inyo mamaya na very interesting. So, what does it mean to be truly satisfied? Marami po ako nakikita mga pamilya na kulang, naghihikahos pero masaya sila. Marami ako nakikita ng mga pamilya na mayaman at masaya din sila. And vice versa, meron mga mahihirap na pamilya na punong-puno ng kareklamuhan, may mga mayayamang pamilya na punong-puno ng agam-agam. So, what does it mean to be truly satisfied? You don't complain because there is the source of satisfaction at hindi to tangible. It is God in spirit. God, you know that you can trust. Kaya ang satisfaction mo is founded on your love for God. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, NLT version. Again, if it's appropriate, please stand up with me. Sabi po rito, yet through godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sa King James Version po, with many, many sorrows. Let's go on to our focus verse. 1 Timothy chapter 6, verse 6. Again, continue to stand with me if it's appropriate. But godliness with contentment is great gain. Amplified version. But godliness actually is a source of great gain when accompanied by contentment. That peace which comes from being at peace with God and in the midst of any circumstance. Hallelujah. Grabe. Alam niyo po, sa experience ko when I read the Bible, para siyang masarap na pagkain. Katulad ng sinabi ni King David, it's honey to my lips. True. Kapag na-appreciate po natin kasi yung salita ng Diyos, we cannot get enough of it. We want to be nourished by it. Kasi habang binabasa po natin siya, ito'y nagiging laman ng isipan natin, ng puso natin, at nagiging laman ng bibig natin. Kasi yun yung bangko natin eh. We bank on these things that we actually absorb. Kaya nga po, pag ang hugot mo ay negatibo, yun yung bangko ng puso mo, puro negatibong bagay. Ngunit kung ang bangko ng puso mo ay mga bagay na positibo, then makikita po natin yung pagkakaiba natin, the difference that we have experienced. So it's absolutely
worlds apart pag tinignan po natin. Yung word po na ginamit dyan, yung sinasabi na ano, no, it's great wealth. Ibig sabihin po nito, it is profitable. Ito po ay maraming balik sa atin. Ika nga, parang tumutubo siyang pera o di kaya negosyong lumalago. At pag tinignan po natin yan sa pananaw ng tao, lumalago kasi yung relasyon natin sa Panginoon. Lumalago yung relasyon natin sa ating kapaligiran. Kaya nakakatulong po yun eh. Kapag maayos yung relasyon mo sa Panginoon, magiging maayos din yung relasyon mo sa ibang tao kasi ganun ka makitungo. Hindi naman kailangan na maging maayos sila patungo sa iyo. Ang importante, maayos ka patungo sa kanila. At syempre, bonus yun kung pareho kayo nagpapalakas and then magiging maayos nga ang inyong samahan. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon dyan, huwag po natin nga kalimutan, nung panahon po na tayo ay pumunta rito, wala tayong dala. At ganun din po sa ating pag-alis sa mundong ito, wala rin tayong bit-bit. Kaya nga po kung titignan natin, ano nga ba ang ini-invest mo? Ano ba ang binibili mo para magkaroon ka ng pagkaroon ng pagiging kontento sa buhay? Ano ba yung pangarap mo na tingin mo pag na-reach mo yan, magiging kontento ka na? Wala akong nakitang tao na naabot niya yung pangarap niya, na malayo siya sa Panginoon, na naging kontento siya sa buhay. I remember na nagpupursu po ako ng aking career. Ganitong edad, kailangan makuha ko to. And I was so focused on getting that, that promotion. I was so focused on being that person which has that position title. Na-reach ko po siya according to the age na tina-target ko. Na-reach ko siya. At nung nakapasok ako dun sa opisina ko, nakaupo ako dun sa upuan ko, saka sa lamesa ko, parang nagaksaya ako ng panahon. Naranasan ko, natikman ko, hindi siya worth it. Nagpagal ako ng ilang taon para ma-reach ko tong posisyon na to, pero it's still empty. Dahil hindi si Lord yung naging source ng drivers ko. Yung motivation ko was me. Myself, yung ambition ko. Oo, nakuha ko siya, maganda yung sahod, respetado ka dun sa loob ng kumpanya. Pero ano ngayon? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Biblia, what profit of man if he gains the whole world and loses their soul? Ano ngayon kung influencer ka pero malayo ka naman sa Panginoon? Do you think you would find satisfaction in being an influencer with maybe millions of followers? Ang dami nga po, pag tinignan natin yung nangyayari, maraming mga sikat na tao ang nagpapakamatay. Maraming sikat na tao ang nag-overdose sa drugs or alcohol because they cannot find satisfaction in fame. We will not be satisfied sa buhay natin by pursuing itong mundong ito. We cannot. We can only be satisfied by God. And that is so true. Huwag po natin kakalimutan yan. Kasi kung mag invest tayo sa mga bagay na makamundo, nag-aaksaya po tayo ng panahon. Of course, meron naman mga kabutihan na mararanasan natin. You will be able to satisfy yourself for a moment of time. You will be happy for a bit. Pero after that, it doesn't really matter at all. Hallelujah. Tuloy po natin. Next is contentment in every circumstance. Ayan. So how can we cultivate a spirit of contentment amidst life's challenges? So, may contentment ka ba ngayon? Okay? Kontento ka ba sa buhay mo at this stage? Kung hindi, ask yourself why. Ano ba ang source ng contentment mo? Ngayon, kung ikaw ay believer, ikaw ay dumadaan sa pagsubok, ask yourself, ano ba yung source of contentment mo? Alam niyo po, nagkaroon ng ng lindol sa Myanmar and Thailand. And I was watching one of the videos. Ang contentment ng mga taong nasalanta ay magkaroon lang ng kahit higaan, foam, doon sa nila para sa evacuation center, and they will be content. Kung titignan natin ang babaw nun, pero during that circumstance, marirealize mo na pantay-pantay ang lahat. Kapag nagkaroon ng dilubyo, walang mahirap, walang mayaman. Ang lahat naghahanap ng higaan. Kung titignan natin, iba ang drive for them to be content. Ang iba po, makakain, makainom ng tubig. And that's it, they will be content. They will be happy. They will be grateful. Pero sa mga tao po sa in the midst that, you might find, makikita niyo po na sabi nila, I will only be content kung may kotse ako, meron akong bahay, may swimming pool yung bahay ko, o di kaya ito yung laman ng bank account ko. But the person na surrendered sa Panginoon finds contentment in every way.
they find contentment. They find contentment habang naglalakad sila, nakaupo sila, nakatayo sila, tumatakbo sila, nakipag-usap sila sa taong mayaman o sa mahirap. Everything that they live for, they're content because the source of their contentment is God and God alone. So hindi ko po alam kung ano po ang source ng contentment nyo, pero ginagaranti ko sa inyo, if God is the source of your contentment, it's awesome. So, makikita nyo po dyan, naka-bracket po, 10 to 20, that is the context of Philippians chapter 4, verse 13. So, ina-encourage ko po kayo, pagkatapos po ng ating session, basahin nyo po yung verses 10 to 20 para intindihan po natin contextually ano ba ibig sabihin ng verse 13. Again, stand up with me if you are able to. Sabi po dyan, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do, NLT version, I can do all things which He has called me to do through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything. Him who infuses me with inner strength and confidence. Amplified version. And for those who have ears, let them hear. And for those who have eyes, let them see. May the Lord bless you with not only understanding academically, but with the ability to absorb yung words na nabasa natin sa Philippians 4:13. So commonly po, kinukuha to ng mga tao in isolation, which is actually wrong. Kasi kailangan po natin basahin yung context na from verse 10 to 20. Ang sinasabi po kasi ng Panginoon dyan through the Apostle Paul na ang kanyang source of sufficiency is Christ. No one else. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul dyan. Kaya nga po si Apostle Paul, alam niya kung ano yung kanyang pangangailangan at sino ang makapagbibigay nito. Sino yung magbibigay sa kanya ng satisfaction. So I remember po, may kausap po kasi ako na mahilig siyang uminom ng soft drinks. Tapos during that time, dahil pumunta siya sa bahay namin, wala akong ma-offer na soft drinks sa kanya kasi hindi naman kami nag-i-stock ng soft drinks. So nakuha ko siya, binigyan ko siya ng tubig. Tapos sa pag-inom niya ng tubig, parang hindi pa rin sapat sa kanya yon pag inom ng tubig. Kasi nga naman nasanay siya doon sa lasa ng soft drinks. So sa kanya, kulang yon, hindi yun sapat. Kasi nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, look, ang tubig kasi, hindi naman siya technically libre kasi you still pay, certain fee for your water to be, flow through your house. Pero sinasabi ko sa kanya, it's not only the cheap alternative, but water, napakaraming magagawa niya sa katawan mo. Okay, hindi ka niya lang bubusugin, hindi ka lang niya isa-satisfy yung yung uhaw mo. Sabi ko sa kanya, ganito kasi yan eh. Napansin mo pa ng soft drinks ka nauuhaw ka ulit? Because it's artificial. Pag nasanay kang uminom ng tubig, alam ko mahihirapan ka ngayon. Dahil nasanay ka, mas maraming sugar yung katawan mo dahil sugary yung drink na iniinom mo. Kasi sa tubig na all natural. Sabi ko, number one, maganda sa katawan ang all natural water. Ang artificial drink, masama sa katawan because it would lead to many complications, health complications, diabetes yung number one kasi ang taas ng sugar content niya. Pangalawa, pag na-addict ka sa sugary content, inom ka ng inom. Tapos mapapansin mo, magka-crash yung energy mo, marami siyang negative side effects. Bakit? Kasi artificial siya. Uminom ng tubig, hindi ka makaka-experience ng crash. Makaka-experience ka pa ng parang na-energize ka. Na-experience mo pa, hindi ka madalas gutom. Tapos, madalas ka magwiwi. So, na-clean mo yung katawan mo. 'Di ba? So, pag uminom ng tubig, pag nakita nyo yung ini-expel mo, clear na urine, color. Kapag ikaw ay inom ng soft drinks, mapapansin mo may kulay yung iyong ini-expel na urine. Sabi ko sa kanya, that is the difference when you try to satisfy your thirst with artificial things. It will never be satisfied. Yun po kasi yung mundo eh. Everything that is artificial. I mean, when I say artificial, ito yung tinuro ng mundo sa atin para maibsan yung pangangailangan natin o yung perceived na need natin to be satisfied. Ang tinuro ng Panginoon, get the genuine article. Drink what is natural, which is water. So, anong nagagawa ng tubig sa iyo? Ang dami. It cleanses your internal organs. It gives you more energy. It actually promotes metabolism, etc., etc. Pero ang higit dito, it does not affect
yung kalusugan mo negatively. Lahat po ng artificial sources of contentment will make you sick eventually. Yes. And the only natural source of contentment is God. Si Lord lang po. Kapag si Lord ang source of satisfaction mo, hindi ka magastos. Hindi mo kailangan kumain sa labas ng madalas. Pwede ka kumain sa bahay lang and enjoy your moment. Hindi mo kailangan ng streaming services. You don't need entertainment. Because what is entertainment for you? Nothing that adds value sa buhay mo. Pero kay God, everything is great gain. Kaya ganun po kalupit ang buhay na nagpapasakop sa Panginoon. And I would like to encourage you. You will find contentment in every and all circumstance because that is how God presents Himself to be real. So meron po akong i-share na um, parang cliche na story but still makikita po natin yung value dito. Um, Dati po kasi ano ako, makamundo, mahilig ako sa mga material na bagay. At ang pinakakinahihiligan ko ay sapatos. Kailangan makabili ako ng sapatos at least once every 2 months, ganyan. Sometimes once a month. So, dumami yung collection ko ng sapatos kasi yun yung bagay na gusto ko. Tapos at na-realize ko na I only use a certain percentage na sapatos na ginagamit ko on a daily basis kasi I find it comfortable. I find it satisfying. And the rest, hindi siya satisfying sa paa ko kasi masakit sa paa, o di kaya hindi siya nagbibigay ng same comfort, o hindi kaya siya nagbibigay ng same function. So in other words, sa dinami-dami ng binili kong sapatos, only a few truly gives me satisfaction doon sa paggamit ko. And then, ang nangyari po sa akin, nagkaroon ako ng radical transformation. Huminto ako sa pagbili ng sapatos para sa sarili ko at gamit altogether. Dahil sabi ng Panginoon, I will supply all of your needs according to my riches and glory in Christ Jesus. So I tested God. I tested God. Ang unang tinanggal niya sa akin yung craving for material things. So doon pala nagpasalamat na ako because contentment for me right now, it's not dependent on the things that I buy. Not dependent on where I eat. Not dependent on the things that I actually experience katulad ng bakasyon. Satisfaction for me is everyday joy. Whatever I do, I am satisfied. Yun po yung unang nawala. Radical transformation. Pangalawa, okay, masaya pa rin ako pag nakakita ako ng sapatos. Pupunta ako minsan sa mall, titingin ako sa sapatos, hawak-hawakan ko. Pero wala akong craving to buy. I am satisfied looking at it. And that's it. Let go afterwards. I don't need to buy because I am satisfied. Tama na yung ilang pirasong pairs ng shoes because it fulfills its function. It satisfies my need and that's it. Pero ito po yung pinakamalupit na kicker. Yung pagbabago na yun, nabitbit siya sa iba't ibang parte ng buhay ko. Dati masyado akong maambisyon sa aking pagkatrabaho. Ngayon hindi na ako maambisyon kasi ang aim ko hindi ma-promote. Ang aim ko ngayon, it's to work for the glory of God. Yun na po yung aim ko. So, na-expand siya doon sa mga relationship ko. Dati, mag invest ako sa isang tao, kaya nga po, word na investment, di po ba, to gain something out of it, to profit from that relationship. Ngayon po, sa akin, it's to give everything into the relationship. Because I'm satisfied. I don't need anything from that person that I have a relationship with. So, hindi ako aasa kung na mabalik niya sa akin. Hindi sama ang loob ko kung tatalikod siya sa pagtulong ko, makakalimutan niya yung mga pinagagawa ko. I don't really care. Because the act of helping in itself satisfies my soul. Ganun. Ganun po yung karanasan ko. Pa-expand ng pa-expand yung areas of your satisfaction. Naalala ko po dati, meron akong dream na sasakyan na gusto kong bilhin. Dumating yung panahon, may kakayahan bumili ng sasakyan na yun. Pero hindi po yun yung binili ko. Ang binili ko, sasakyan na wala sa pag-iisip ko na gusto kong bilhin. Pero alam ko kasi maraming makikinabang doon sa sasakyan na bibilhin ko. So, nung bumili ako ng sasakyan, yun po yung binili ko. Siyempre, binili namin mag-asawa.
Nagtulong kami pagdating sa pagbibili nito. Kasi alam namin na mas maraming maliligayahan. Oo, bumili ka na ng sasakyan na gusto mo, ikaw lang maliligayahan. Ay, ano ngayon? But because satisfaction comes from God, you want others to be satisfied as well. Gusto mo maranasan nila ang Panginoon. And so with that, let's bow down our heads and close our eyes. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng satisfaction sa buhay mo, only God can truly satisfy you. And the only way for you to be satisfied by God is to make Him Lord and Savior. Yung buhay. And that's it. So kung gusto mo magkaroon ng satisfaction mula sa contentment na mula sa Kanya, I encourage you right now, why don't you find satisfaction with me? Yes. Bow down your head and close your eyes. Panalangin mo muna sa lahat ang paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanang naalala mo. Yes, seek forgiveness for every sin that you are reminded of right now. Ang importante rito, handa mong talikuran ng mga kasalanan na ina-acknowledge ng mga pangangailangan mo kay Jesus para ikaw ay makatanggap ng kapatawaran. Beautiful. Next na dapat mong gawin, pasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay. He is the source of our salvation and no one else. And that is the truth. The truth of the matter. No more, no less. And this is the most important part of the prayer. Repeat after me this prayer. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo to mula sa puso. Panginoon, nais ko po na matuntunan ang contentment sa iyo. Kaya ang hiling ko po, manahan ka sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Nais ko pong tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bigyan niyo po ako ng pananaw na maniwala sa katotohanan ng iyong salita. At kapag sinunod ko po ito, alam ko na ako ay makukontento. Amen. Pwede kang dumilat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Dating palamura ka, hindi ka makapagmura dahil ikaw ay nakatanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. At totoo ang iyong salvation. Ang ebidensya pa ng pagbabago ay maghahanap ka ng simbahan, gusto mong manilbihan sa Panginoon, gusto mo siyang sambahin na araw-araw, gusto mong manalangin, gusto mong lumuhod sa Kanya. Kaya gusto mong gumawa ng mabuti at mapapansin mo lahat ng mga bagay na nagpapaligaya sa iyo dati ay hindi na ngayon nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Dahil nais mo na itaas ang pangalan ng Diyos. At kapag yan ay nangyari sa iyo, ay ang ebidensya na ligtas ka na pag namatay ang katawang lupa mo, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Hallelujah. Sa mga kapatiran ko ngayon, nais ko po kayong panalangin sa lahat mga bagay na kayo ay nakalimot sa Panginoon at nawala ang inyong pagkakontento dahil pinipilit ninyong punan ang mga bagay na tingin nyong kulang sa kapamaraanan ng mundo. Bakit hindi ka lumapit sa Diyos ngayon? For the next minute or so, ihingi mo ng tawad, talikuran mo ang mali ginagawa. Ikaw ay magpasakop sa Panginoon upang matuntunan ang totoong pagiging content. At mananalangin tayo together after me.
Panginoon, maraming salamat po dahil si Jesus, daan, katotohanan at buhay, at siya, Panginoon, ang source ng aming content. So today, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus. Sa lahat po ng mga kapatiran ko ngayon, naway maranasan nila, Panginoon, pagiging kontento sa oras na ito, na maialay nila sa iyong paanan ang lahat ng mali nilang ginagawa sa kanilang pagsaliksik, Panginoon, ng satisfaction and contentment. So I pray today, Panginoon, heal and deliver them, Lord God, from the wrong sources of contentment and, Panginoon, satisfaction. I pray, Lord God, pakibisita niyo po sila. Paranas niyo po sa kanila ang init ng iyong pang-ibig na nagbibigay ng kalusugan sa kanilang karamdamang spiritual. At hayaan niyo po, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang katotohanan na kapag nagpasakop sa iyo, sila po, Panginoon, ay makakaranas ng pagiging kontento at satisfied. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat po for joining us once again. Kung kayo po ay nakinabang sa mensaheng ito at alam nyo makakatulong to sa mga kilala nyo, why don't you share the content po sa kanila, and please ask them to subscribe and follow. At syempre sa mga kasama namin sa Zoom today, please stay for a while because there will be a short fellowship. But more than that, I pray sa lahat po ng mga nakatanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, maging parte po kayo ng simbahan, SNJ man o iba. Naway kayo ay ma-lead sa tamang simbahan na kung saan kayo dinadala ng Panginoon. At sa mga kapatiran natin ngayon naghahanap ng simbahan, you are more than welcome to join SNJ. At syempre, kung alam nyo na tinawag kayo kung saan kayo dati nanambahan, please go back to them, go to your pastor, and may you just confess your need for Christ. At syempre, sa kanilang family, ikaw ay tinawag sa simbahan na yun. And more than that, syempre, I would like to ask you, please reach out to us. Pop a comment doon sa comment box if you received Christ as Lord and Savior sa ating program, or if you want to join our church and be part of the global movement, or be part of our virtual evangelist partners na patuloy na nag-share ng Panginoon. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Until next week, conclude our series on thankfulness and contentment. God bless.